awiting yan. Alam mo, pagka minsan habang may umaawit, mayroong testimony, ano kaya kung walang Panginoong Jesucristo? O ano kaya kung wala tayong Bible? O ano kaya kung tayo hindi nakakilala kay Kristo? Nasaan kaya tayo ngayon? Minsan, hindi masyado natin binibigyan pansin. Pero salamat. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo deserve na ibigin ng Diyos. Hindi tayo deserve. Wala tayong dahilan para tayo ibigin ng Panginoon. Kaya nga yung word, for God so loved the world. We are not deserve of God's love. We are just deserve of hell. We are just deserve of worm that dieth not. We are just deserve of fire and hell that never queens. But because of God's love. Amen? Salamat sa Panginoon. Basahin muli natin po ang Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Tayo ba magsayang lahat? Open your Bible. If it is King James. If it is not King James, open your songbook. Basahin po natin responsibly. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. In verse 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po na hindi kayo nagsasawa. From time to time kami, mayroong mga shortcomings, mayroong kasalanan. Pero salamat na kayo ay aming Diyos at mapagpatawad. At aming dalangin, O Diyos, linisin niyo po ang aming puso sa anumang karumihan. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Ngayong gabi, pagpapalain niyo po ang salita niyong mahahayag. Dalangin po namin na ito ay maging kalakasan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po ang lingkod niyong gagamitin sa aking sarili, wala po akong magagawa. Maliban ako'y gamitin niyo, I am just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, give me words to say, thy name be lifted up, save the lost, and challenge thy people. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Thank you. And be seated, please. Sinabi ko kaninang umaga, mga kapatid, ang topic po natin ay, who is it that God uses? Who is it that God uses? Sino po ang ginagamit ng Panginoon? Tandaan po natin, mga kapatid, alam natin, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Salamat sa Panginoon na isang araw sa itinagda ng Diyos sa ating buhay na laging paulit-ulit, at ito po ang paulit-ulit na sinasabi, there's no service na hindi po ito nababanggit, na dapat ay ating pasalamatan ng Diyos sapagkat ang ating kapatawaran at buhay na walang hanggan ay biyaya ng Diyos. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tandaan po natin itong Old Testament, it is always the picture, especially the Israel. It is always the picture of the local church, the church that Jesus built during His earthly ministry. Ang Diyos ay gumamit sa Old Testament para ang mga Israelites na sila'y nagkasala ay sila'y i-guide ng leader na tinawag ng Panginoon. Pero ang Panginoon ay laging naghahanap ng tao na kanyang magagamit sa kanyang gawain. Ating pinag-aralan kanina, mga kapatid, ay the man that God uses, He uses weak men. Ang ginagamit niya ay mga tao na may kahinaan, weakness, very weak. Sabi ko nga sa inyo, we are not deserved. I am not deserved to stand behind this pulpit. The only reason I'm here because God called me and answered God's call. Wala po. Wala po sa ating qualified. No, not one. It's only by the grace of God. Kaya ginagamit ng mga tao, hindi yung mga magagaling, matatalino, mga intelektual na punong-puno ng kanyang sariling karunungan at sariling plano na sasabihin niya, kayang-kaya ko yan. Yun ang mga taong nakakatakot. Magpasalamat tayo ng mga tinawag ng Diyos sa Old Testament, maging sa New Testament, ay mga lalaki at babae ng Diyos nagsasabi, hindi ko kaya, hindi ako marunong. Pero tinawag sila ng Diyos at tinugon nila ang panawagan. Kaya ang salita ng Diyos ay nakarating sa atin. Salamat na yung pong 12 disciples, actually the 11 disciples, na hindi sila tumigil na nangaral ang salita ng Diyos. At ang maraming nakinig hanggang ang Ebanghelyo makarating sa Europe, hanggang makarating sa Amerika. At ang Amerika ay nagdala dito sa Pilipinas ng Ebanghelyo na tayo ang siyang resulta. At dito makita natin na si Joshua, Moses' minister. Bakit kaya hindi tinawag na pumalit kay Moses ay si Caleb? Si Caleb ay very strong for the Lord. He said ang lalaking, Lord, give me that mountain that full of giants. But kaya, hindi kinuha ng Panginoon si Phineas, isang napakabanal na priest sa Old Testament. At ang tinawag ng Panginoon ay si Joshua. Salamat sa Panginoon na tinagon ni Joshua. Kaya sabi ko kanina umaga po, He uses weak men. Peter was a fisherman. But God used him in a mighty way. And number two, God uses a faithful man. Kinakailangan para tayo gamitin ng Panginoon, dapat muna tayo maging faithful.
It took 80 years for Joshua before he led the Israelites. Natuto siya sa pangunguna ni Moses under the leadership of Moses. Kaya sabi, Moses minister. The word minister means servant. Hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon sa buhay, sa gawain ng Panginoon kung wala kang servant attitude. Kaya yung mga tao mapagmataas, mayayabang, na akala nila ay sila lamang ang may kakayahan, na akala nila sarili nila ang mundo, never nila gagamitin ng Panginoon. But when we learn to humble ourselves before God, Lord, I know I am not qualified, I am not deserved, but I'm giving my life to you. And I'm going to obey what you tells me to do. Faithful. Alam nyo, makinig po kayong mabuti. Kung tayo ay hindi faithful sa Diyos, marami tayong taon at panahon na sinayang sa buhay natin. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon na save ako 1970. But 1971 ay backslide. Si Pastor Porto Bihirang pumunta doon. Ang nag-disciple sa akin talaga isang babae, si Vicky Ronquillo. Siya nag-disciple sa akin. Ayaw kong magsulit, sabi niya, sige, kaya mo yan, Brother Ed. What a great encouragement. So I backslide 1971. 1972, it's worst. Pero 1973, in-encourage ako ng nanay ko, ng tatay ko na pumunta sa Bible school. Sabi ko, ayaw ko. Backslider, punta sa Bible college. 3 gabi, hindi ako pinatulog. Sabi ko, pag ako nag-Bible college, wala akong barkada. Pag nag-Bible college, walang sigarilyo. Pag nag-Bible college, walang alak. Pag nag-Bible college, walang basketball. Bilang lungkot, ha? Ha? But you know what? The third night, I was not able to sleep, but sa araw na yun, I made a decision. Sabi ko, Nay, punta ako sa Bible college. June 11. Ay, ang pasukan, June 4. Hindi ko alam kung tatanggapin ako. So I went to Bible college. I talked to Pastor Ala. Sabi siya, anong gagawin mo dito? Sabi ko, mag-aaral po sa Bible school. Kasi alam nilang backslider ako eh. Talaga? Sigurado mo ba? Opo. I enjoy. Na-revive ako. August 25, 1973. I kneel down doon sa dormitory and I surrender my life. Isa nakita ko ng mga barkada ko, Ed, saan ka nag-aaral? Parang hindi ko masabi. Sabi ko sa Bible college, ha? Paano tayo? Sabi ko, wala, meron. Talaga, oo, halika. Alam mo, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, matiyak natin, pag tayo namatay, tayo patungko sa langit. Talagang iba ka na, no? And since then, until now, I'm enjoying serving the Lord. Ang kailangan para tayo gamitin ng Panginoon ay we need to be faithful. We need to be faithful in reading the Bible. We need to be faithful in our prayer. We need to be faithful in our giving that you don't like to. But we need to. Alam niyo kung lahat ng members ng Christian Bible Baptist Church maging faithful sa tithing, saka sa offering, mas malayo ang maaabot natin.
Minsan may nagsabi sa akin, mabuti pa kayo, pastor, pabiyahe-biyahe. Subukan mo. Alala ko unang biyahe ko sa Taiwan. Doon ako natulog sa dormitory ng mga lalaki. Walang electric fan. Month of June. Sobrang init. Pero magawa ko. Punta ako dun eh. Hindi ko basta-basta magbiyahe. Lalo ngayon. Pag international, 3 hours before the flight, before the boarding, dapat nandun ka na. Sige nga. Kaya mo nagbiyahe kami from Guam to Saipan. Kailangan ay 1 hour before the flight. Gising ka. Nagising ako ng 2 o'clock. Pupunta pa lang kami sa airport ay basta ang aga. Pero alam nyo, from Guam to Saipan, it's only 35 minutes by plane. Pero mga kapatid, ang mahalaga ay tinawag ka sa gawain ng Panginoon. Be faithful. If you want to be used of God, you need to be faithful. You need to be honest. Yan ang requirement ng Panginoon. It is required to the steward that a man be found what? Faithful. Whatever you have today, whatever you have in your life, you are only steward of God. Katiwala lang tayo ng Panginoon, whatever we have. Dapat tayo ay maging faithful steward para tayo kanyang pagkatiwalaan. Ay paano ka? Be blessed ng Panginoon. Gusto mong i-bless, hindi ka nagtatites. Gusto mong i-bless, hindi ka nagpipray. Gusto mong i-bless, hindi ka nagbabasa ng Bible. He uses faithful men. Joshua was a faithful man. He was faithful during the battle. Apostle Paul was a faithful man. May kita natin mga kapatid, mga ginagamit ng Diyos. Job was a faithful man. Kailangan tayo ay maging tapat para gamitin ng Panginoon. Kaya minsan may sabi, Pastor, noon naalala ko, maraming tao, naalala ko ngayon, nag-spark sa aking isipan, sabi, Pastor, sabi ng asawa, Pastor, pagpianuhin mo nga yung mister ko, kasi pagpianuhin mo nga yung asawa ko para maka-attend. Sabi ko, pag-pray ko po, siyempre ayaw ko maka-offend. Kalay mo yan, kasi hindi mo ma-attend, pagpianuhin daw para maka-attend. Saan sa Bible yun? Kahit nasa NIV, wala yun. Ha? Hindi tayo mag-a-answer para maka-attend. Kailangan bago ka ilagay sa tamang kalagayan sa paglilingkod sa Panginoon, prove yourself that you are faithful. Sasali ka sa choir, lagi kang late. God uses faithful men. Number 3. God uses men who hear and answer the call. God uses men. Ginagamit ng Diyos ang mga tao, yung mga nakikinig at tumutugon sa tawag ng Diyos. Joshua chapter 1 and verse 2, ang sabi ng Bible, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Tingnan niyo mga kapatid,
there is a very specific call for Joshua. Mayroong specific call kay Joshua. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo pwedeng gamitin ng Panginoon kung hindi ka tinawag. At hindi ka tumutugon sa tawag ng Panginoon. Mga kapatid, ang gawain ng Diyos ay hindi lang po magpastor, hindi lang po para mag-Sunday school teacher, hindi lang po mag-usher, hindi para mag-choir sa orkestra, hindi po. Alam nyo, ang palad natin na tayo mayroong masisipag na mga Bible student at mga graduates na naglilinis at nagmi-maintain ng kalinisan ng ating building. Naghuhugas ng mga sasakyan ng church. Mga hindi natin nakikita yan. Ano yung sabi ni Pastor, yung anak ni Pastor Winyal Pichardo? Nakapunta na sila sa marami simbahan sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor, I just want you to know that your church, your restroom, comfort room, comfort room sa inyong church, ito lang ang nakita kong pinakamalinis. Eh, di ba nakakataba ng puso yun? Amen? Minsan may pinuntahan akong simbahan sa probinsya. Diyan sa Tayabas, ang pastor diyan dati, hindi ko na sabihin pangalan. Si Pastor, hindi ko na sabihin. Ang CR nila ay yung ilog. Naglagay doon, tawiran. Pambihira. Grabe. Sabi ko, bakit ganito? Ay, Baptist Church to. Pagpatag sa ilog, sa lumang tilapia. Tapos uhulihin, ititinda doon sa palengke. Kaya dapat mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos na mayroong mga nag-maintain ng ating building. Hindi na natin ibinabayad. Sa ibang simbahan, ibinabayad pa yan. Ministry din yan. At sabi ko sa mga Bible student, that is a great training. Para pag nagsimula kayo ng gawain, malinis din kayo. Ang linis ng bahay, hindi yung sala. Puntahan nyo sa CR. Si Joshua mayroong specific na panawagan. Tandaan po natin mga kapatid, ilang kaya sa atin na kinausap ng Panginoon, specifically and directly, at siya'y tinawag ng Panginoon sa specific na ministry, pero hanggang ngayon hindi niya tinutugon. Yan ang nakalulungkot. Ano kaya kung na-delayed? How can you imagine if Joshua delayed his answer? Delayed obedience is disobedience. Mga bata, pagka inutusan ng mga magulang akala mo mga military, mga nagmamarcha. Ako na naman. Nagmamarcha Ayaw mo nun, paborito ka ng nanay mo. Maraming Kristiyano kaya hindi makasunod sa panawagan ng Panginoon kasi sila ay natisod. May sakit silang tisuditis. Tisod ako dyan. Hindi ako pinapansin. Wow! Kulang sa pansin. Ang iba naman, ang sakit ay tampuritis. Nagtatampo kasi hindi na pautang.
Ha? Ang iba naman ay appendicitis. Mga kapatid, inyo bang naririnig ang panawagan ng Panginoon? Can you imagine what would happen if Joshua refused his call? Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya? Kung ni-refuse ni Joshua ang kanyang panawagan. Have you heard God's call? Narinig niyo ba ang panawagan ng Panginoon, mga kapatid? Bawat isa sa atin mayroong panawagan. Sabi ko, hindi ka dekorasyon sa simbahang ito. Mayroong layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen. There is what we call up for salvation. Panawagan para ang tao'y maligtas. Sabi nga ng Biblia sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great mighty things, which thou knowest not. May panawagan ang Panginoon, mga kapatid. Have you heard the voice of God call you? Hindi lang po sapat na tayo ay tinawag ng Diyos. Ang maganda po, tinugon mo ba yung panawagan ng Diyos sa buhay mo? Tinawag ka ng Diyos sa choir, tinugon mo ba siya? Tinawag ka ng Diyos sa orkestra, tinugon mo ba siya? Tinawag ka ng Diyos sa ushering, nasaan ka na? Pero bilang simbahan, tayo tinawag ng Diyos na ang lahat ay dapat mag-involve sa soul winning. Minsan kaya hindi po natin marinig sapagkat tayo okupado ng mga bagay ng kamunduhan. At ang ating hindi naririnig yung panawagan ng Diyos, pero yung panawagan ng sanglibutan ay naririnig natin. Panawagan ng basketball court, panawagan ng gambling, panawagan ng anumang sugal, panawagan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos ay ating naririnig. But you miss the calling of God. Tandaan po natin, after conversion, there are other calls. Mayroong panawagan ng Panginoon. Have you heard God's call? Have you heard the voice of God that calls you? Huh? It is not enough that you heard the call. You have to answer it. Amen. Call to service. Have you answered that call? To be called laborers together with God. Kaya tingnan nyo, sabi ng mga taga-Macedonia, sabi niya, come, help us, come. Come to Macedonia and help us. Salamat sa Panginoon. Si Brother Jong ay tinawag niyang panawagan ng Singapore. Salamat sa Panginoon. Tinugon ni Dylan ang panawagan ng Thailand. Salamat sa Panginoon. Tinugon ni Joshua ang panawagan ng Israel. Ang panawagan ng Dubai. Ang panawagan ng Guam. Ang panawagan ng Saipan. At salamat dito sa Pilipinas sa bawat pastor na nag-graduate ng Baptist Heritage Bible College na sila po ngayon ay nasa kanya-kanyang lugar. Tinugon ang panawagan ng Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin may panawagan. Kaya kung ikaw ay nakaupo ka lang sa simbahan, wala kang ginagawa, baka hindi mo pa naririnig. O narinig mo na, kaya lang hindi mo tinutugunan. Mayroon tayong panawagan, bawat isa. Kasi sabi ng Bible, church is like the body. Sabi ng Bible, that's why the church is the body of Jesus Christ. Sa ating katawan may iba't ibang bahagi. Ano kaya kung lahat ng katawan may puro kamay? Ha?
Iba-iba ang gawain niyan. Hindi kumpleto pagka wala isang bahagi. Kaya ang bawat isa sa atin may panawagan ng Diyos. Dapat nating marinig yun. Dapat natin makuha ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Are you listening? Do you hear the Lord Jesus Christ? Alam mo ba ang panawagan sa iyo ng Panginoon? Are you ready to follow Him? Makita natin, mga kapatid, sa Book of Acts, chapter 13. Anong sabi ng Bible? Ito yung pattern ng ministry, mga kapatid. Sa Acts chapter 13, na ang sabi ng Biblia ay ganito po, sa verse 2. And they ministered to the Lord and fasted. And the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. The Holy Spirit was the one called them. Mga kapatid, dapat nating makita kung anong panawagan sa atin ng Panginoon. Ang banal na Espiritu o ang Diyos, mayroong inalaang gawain para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa simbahan para maging problema. Hindi tayo inilagay dito para tayo ay maging katilisuran. Tayo inilagay dito sa simbahan para tayo ay maging blessing. Amen. Para tayo ay magamit ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, si Joshua po ay kanyang alam. Aware po siya sa kanyang kahinaan. Pero mas conscious po siya sa panawagan ng Panginoon na yan po ang nag-lead sa kanya para siya magpatuloy. Pagpatin nyo, nung pumunta ako sa Saipan, when I saw Saipan, my eyes affected my heart. Ilan ang Baptist churches doon? Walang pastor. Yung nag-invite sa akin na pastoran ko sila noong 1983, Marianas Baptist Church. Sinabi ko doon sa isang, I think, one of the board of, or trustee, Pastor Berkey invited me, he sent me money. Pamasahe, papunta ng Saipan. Pero hindi ko tinugon yun kasi ang panawagan ng Panginoon ay dito ako. Pero nakita ko, sabi ko, wow, look at this Saipan. 73,000, but I think 43,000 are Filipinos. Panginoon, sabi ko, I pray. Sino po ang dadalhin nyo dito? I am just like for those people who are in Macedonia. Come now and help us. Somebody must help Saipan. Somebody must help Bontoc. Somebody must help Aurora. Somebody must help Ligao Albay. Somebody must help. We have a lot of cities and provinces in our own country that needs to hear the gospel of Jesus Christ that changes life, that gives assurance of heaven. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo po, dapat nating malaman at alam ng Diyos na tayo ay kanyang tinatawag hindi dahilan sa iyong abilidad at sa iyong talino. Tinatawag ka ng Panginoon sapagkat alam niya na ikaw ay pwede niyang magamit. Pwede ka niyang magamit. Some people may say, but I have not been called. Sabi niya, wala, hindi ko pa naman tinatawag ko ng Panginoon eh. Gusto mo tawagin ka? Ibigay mo yung number mo. Siguradong tatawagan ka. Tinatawagan ka. Huwag mo sabihin, hindi ka tinatawagan. Tinatawagan ka. Baka hindi mo lang naririnig. Tingnan niyo yung panawagan nung naroon sa impyerno. Amang Abraham, suguin mo si Lazaro. Napuntahan yung 5 kong kapatid, ayaw ko silang magpunta sa lugar ng pagdurusa. Naririnig ba natin?
Kaya sabi ko nga, pinakang mababa, kahit hindi ka marunong mag-soul winning, magbigay ka ng babasahin. Ang sabi po ng Bible, sa 1 Thessalonians 5:24, faithful is he that calleth you, who also will do it. Tandaan po natin mga kapatid, God is calling us through His Word and by the Spirit. Pag tayo po yung nag-respond sa panawagan ng Panginoon, yung ating respond, yung ating pagtugon, ay pagpapaliwanag na you have the presence of God. Yung pagtugon mo, Lord, yes, it sends the presence of God. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, how much glory can God get when God's people obey His call? Lahat ng yan ginagawa natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ano sabi sa Joshua chapter 1 verse 5? As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Tandaan po natin, mararanasan po natin ay ang presensya ng Diyos. Ang kailangan lang natin po ay tayo'y tumugon sa panawagan niya. Alam nyo, salamat sa Panginoon. Meron tayong mga kapatiran na nakikita ang pangailangan ng sasakyan, nakikita ang pangailangan ng building, nakikita ang pangailangan ng mga electrical, nakikita ang pangailangan ng air conditioning. And they're presenting themselves. And that is God's call. Huwag natin kalilimutan, kung bibigyan ka ng Panginoon ng ability, hindi yan galing sa iyo, galing yan sa Kanya. At gamitin mo para siya maluwalhati. Amen? We need to answer God's call today. And we need to obey His voice today. Obey His leading. Saan ka ba dinadala ng Panginoon? Obey His call. Anong ministry ang gustong ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Obey His call and you are going to enjoy it. We are not going to compromise. We are going to stick where God will put us on the ministry. Amen? Nakakalungkot nga eh. Marami na kami pastor na sumasama sa politics. Nakikipag-compromise. Tandaan po natin, there is a great separation of church and the state. Ang trabaho ng church to evangelize the world. That's our job. That is our job. Amen? Kaya tinan nyo, sa Great Commission, sa Matthew 28, verse 19 to 20, ang sabi ng Bible, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Alam niyo po, ang napansin niyo, after He gave the command, the next is His presence. Kaya nga mga kapatid, when you obey God, tandaan po natin, ang kasunod po lagi niyan ay ang Kanyang pangako, I am with you always. His presence. Kaya tayo ho, as a church, dapat tayo huwag mangimi, huwag tayo pong ma-intimidate ng karunungan ng sanglibutan, ng kakayahan ng sanglibutan, because God empowered the church to take the gospel to the world, because God loves the world. That's why He gave His only begotten Son. Amen. Tandaan po natin, napakahalaga po niyan. Napakahalaga. Sabi, I am with you always, even unto the end of the world. So, as we obey the call,
As we obey the call, comes the assurance of His presence. Kaya kung wala kang obedience, wala kang presence ng Panginoon. You are disobedient. Dapat tayo sumusunod sa Panginoon. Are you listening? The highest calling. Ano mang ginagawa natin sa Panginoon, that's the highest calling. Kaya yung mga nanay, tingnan nyo, yung mga anak nyo, mga nanay, kung ang asawa nyo ay wala, kayo ang mayroong responsibilidad na dalhin yung anak nyo sa simbahan. Tingnan nyo, ngayon mga senior na tayo, pero ang tanong ko, nasaan yung mga anak nyo? Silent night. Ha? Nasaan yung mga anak nyo? Nakakalungkot yun. Isipin nyo lang, isa nyong anak pupunta sa impyerno. Ay napakaganda kung kumpleto ang pamilya dito sa lupa. Dapat kumpleto rin sa langit. Meron ba tayong burden for their soul? Pumunta pa nga tayo sa iba't ibang lugar para mag-lead ng kaluluwa sa Panginoon. How about our family? Bakit wala sila dito? Kasi hindi natin sila na-train nung sila ay bata pa. Kaya ang Biblia ay laging tama. Train up a child in the way he should go. In the way he should go. And when he's old, he will not depart from it. Mga kapatid, ang disenyo ng Diyos sa buhay ng Kristiyano, i-bless tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, maging masunurin ka para kanya i-bless. Are you listening? Para yung, tingnan mo sa Mark chapter 16, verse 15. Andun yung Great Commission. The 5 books from Matthew to John or hanggang sa Book of Acts. It's about the obedience of the church. Kaya ngayong Book of Acts, it is the Acts of the Apostles. But actually, it's not the Acts of the Apostles. The Acts of the Holy Spirit in the life of the Apostles and in the life of the church. Because the church was empowered by the Holy Spirit. Amen. Tingnan sabi ng Bible sa Mark 16, verse 20. And they went forth. Tingnan mo ha? And they went forth. Ibig sabihin, sumunod sila. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. So they heard the call and they obey. And God worked with them. Wow. God worked with them. What a privilege of God working with us. I enjoy working with the staff. I enjoy working with the teachers of Bible college. I enjoy working with the academy. I enjoy working with the staff of the academy. I enjoy working with the ushers. I enjoy working with the choir. I enjoy it. How much more God working with us? And He made the promise, I will never leave thee nor forsake thee. Tandaan po natin mga kapatid, the reality of His presence is experienced when we obey His call. Tingnan niyo si Jonah. Ano sabi ni Jonah? Jonah, pumunta ka saan? Nineveh. Saan siya pumunta? Sa Tarsis. Kaya yung mga nagsuko ng buhay pagkatapos na nag-quit, nasaan sila ngayon? At nais kong bigyan warning mga members, if you take care of those who quit the ministry and you support them, you are compromiser. Baka ikaw mapadamay. Wala pong exemption yan. Missionary, pastor, anuman staff, at anuman trabaho mo, na binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, tapos nag-quit ka? Why? Where did Jonah went? Tarsis.
Sabi ni Jonah, ayaw ko sa Nineveh. Galit siya sa mga Ninevites. Galit siya sa mga Ninevites. Bayaan mo silang mapahamak. Punta ako ng Tarsis. At kung may barko at may bakante pang upuan, kalooban din ng Diyos, pumunta ako ng Tarsis. Punta siya sa ticket seller. Pagpunta niya, abay, meron pa isang bakante. Tama-tama, talagang kalooban ng Panginoon. Alam mo, nakabili siya ng ticket, patungo sa Tarsis, pero hindi siya naupo doon. Saan siya naupo? And he went down, and went down, and went down, and went down. When you disobey God, you are going down, and down, and down, and down. Sinong kasama niya doon? Mga kargamento. Kung galing niya ng probinsya, nandun yung squid, dried fish, lahat mga dry. Kaya ang buhay niya dry. Dry ang buhay ng mga nagkikwit. Are you listening? I said, number one, God uses what? Weak men. Number two, faithful men. Number three, men who hear and answer the call. Number four, the last. God uses men who heed His word. God uses men who heed His word. Ginagamit ng Diyos ang mga tao na nagbibigay pansin at sumusunod sa Kanyang salita. Ito yung sabi ng Bible, Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Ang sabi ng Biblia, are you listening? Sabi ng Bible, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe, do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whatsoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way what? Prosperous. Then thou shalt have good success. God uses men who heed His word, who obey, who listen sa salita ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, God uses men who use His word, not tradition. His word, not his own wisdom. His word, not his own talent. His word. Yan ginagamit ng Panginoon. Ano sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse 15 to 16? Ang sabi ng Biblia, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also are ye called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. The question is this: does the Word of God live inside of you? Mga kapatid, God's Word, it is the living book. God's Word is the living book. Ito'y buhay na aklat. Tandaan po natin, God's Word is a living book. It is alive. Buhay po yan. It is alive. Then it should be living inside of you. Are you listening? Sabi ng Bible sa Hebrews 4:12, the Word of God is what? Quick and powerful. God's Word is alive. It's not dead like tradition. Ang tradition, nag-aalipin. Pero ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Amen. It gives life and transforms the heart of the people. Never fail to accomplish its purpose. Anong purpose po nito? Look at your Bible. Isaiah 55. Isaiah 55. Ang sabi ng Biblia, sa Isaiah 55,
ay ganito po. Verse 11. Ang sabi ng Biblia sa verse 11, Isaiah 55, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. Wow! Mga kapatid, tandaan po natin, it is alive. If it is alive, then it should be living inside of us, in our heart. As you meditate God's word, it will guide your steps. Do you want God to use you? Get His word inside of you. Ang ibig sabihin niyan ay ang salita ng Diyos ay magkaroon ng absolute submission. Tayo po magkaroon ng absolute submission sa salita ng Diyos that indwells in our heart. Are you listening? That indwells in our heart. Yan po ang pinakamahalaga. Sabi ng Bible, binasa po natin sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have what? Good success. Our power and strength come from the indwelling God's Spirit in our life. God's Word, God's Spirit, the power and the strength. Ano sabi ni Jeremiah? Jeremiah, we call him a waiting prophet. Siya po yung isang lingkod ng Diyos na nangaral na walang nakinig sa kanya. Pero tandaan natin, mga kapatid, na hindi siya na-offend. Inialak niya lang sa awa niya sa mga taong walang nakikinig sa kanya. For how many years? Pero ang sabi ni Jeremiah sa chapter 15 and verse 16, thy word were found, and I did it them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord, God of hosts. Wow! Sabi niya, natagpuan niya ang salita ng Diyos at kanyang kinain. Sa mga katuwid, nasa kanya yun. Pwedeng narinig mo, pero ayaw mo mag-absorb. Dapat ang Kristiyano ay dapat marinated sa Word of God. Amen? Paborito natin marinated pork, marinated beef. Pero tandaan natin, dapat ang buhay ng Kristiyano marinated sa Word of God. Kasi kung ano yung nag-marinate sa atin, yan ang lalabas sa buhay natin. Amen? Tandaan po natin, God's Word is not ordinary. It is living, powerful, penetrating, designed to change lives. God uses men who heed His Word. Tandaan po natin, maraming Kristiyano na we are weak. Christian life. We have weak Christian life. Or anemic Christian life because we don't know God's Word. Are you listening? Tayo po minsan ay mahina kasi po hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng iba, nasa Bible ba talaga yan, Pastor? Nasa Bible ba talaga yan? Ay, hindi mo alam, kaya hindi mo masabi. Kaya mas maganda, mayroon tayong salita ng Diyos. Sabi ni Paul, thy word have I hid in my heart that I may not sin against God. Amen? Thy word have I hid in my heart. Tandaan po natin, mga kapatid, God's word brings comfort. God's word, it brought joy in our life. Nagbibigay ito ng kagalakan, mga kapatid. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay sa mundo, ang salapi dito sa mundo, anumang ginto dito sa mundo, tandaan po natin, magbibigay man yan ng kagalakan, pansamantala lamang. Pero when you cannot find joy anywhere else in this world, you can find joy in the blessed book, in the King James Bible.
Kaya sabi ni Jeremiah, the words were found and I did it them, and thy word was unto me the joy and rejoicing in my heart. For I am called by thy name, O Lord God, O Lord God of hosts. Wow. Alala mo yan, kaya pag ikay nasa simbahan tapos ikay antok-antok, hindi ka masaya sa salita ng Diyos. Nagpapalipas ka lang ng oras dito. Nagpapalipas ka lang ng oras. Kailangan po tayo, kung maaari ay i-injection sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible ang sabi ng Biblia ay doon sa binasa po natin sa verse 8 ay but this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way what? Prosperous. Then thou shalt have good success. Tandaan po natin, uulitin ko po, when you can't find joy anywhere else in this world, you can find it in the Bible. Tandaan po, listen to this, don't miss this. We live discouraged lives. We live discouraged lives because we live a wordless life. Kaya tayo discouraged, kaya tayo anemic na Kristiyano, sapagkat tayo nabubuhay na walang salita ng Diyos. Sapagkat sa iyong sarili, sabi ko, kayang-kaya mo yan. Kaya ang hindi ko talaga maunawaan ay yung mga nag-surrender tapos nag-quit. Hindi ko talaga maunawaan yan. Pero, nung makita ko yung kay Jonah, naawa ako sa kanila. Sapagkat si Jonah, tinawag ng Diyos, inutusan pa personal. No retreat, no surrender. Amen? Yan ang, yung mga Hapon, yung pong Guam at saka Saipan, historical yan ng World War II. Dinala kami doon sa pinakamataas na taluktok ng bundok. Suicidal. Ayaw nila sila mapatay ng kalaban. Kaya tumalon sila. Ang lalim. Kasama ang anak. Suicidal. Doon sa Guam, nung bomba ang mga Amerikano, outnumber ang Hapon. Lumusob sila. At sabi ng commander, Bansay! Anong ibig sabihin nun? Dead or alive. Sugod. Kalay mo yan? Yun ang kanilang conviction. Ayaw nilang makita na siya pinapatay ng kalaban. Kaya magpakamatay na lang sila. Tumalun. Kasama ang mga anak. Kasi mga Kristiyano, wala namang ulan, hindi ako sisimba, baka umulan. Ay baka save ka. See? Mga kapatid, ito yung mga ginagamit ng Diyos. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Sa kahinaan mo, ikay palalakasin ng Panginoon. Sa wala kang kakayahan, bibigyan ka ng kanyang kakayahan. He will use you if you are faithful in your service to Him and His people. He will use you if the Word of God dwells in you richly. Yan sabi ng Bible. And He will use you if you hear and answer His call. Ikaw nakakaalam. My job is to preach to you the Word of God. Ikaw nakakaalam at saka ang Panginoon. Kung tinatawag ka, hindi mo lang dapat marinig, kundi dapat tugunin mo.
Ang gusto ng Diyos, masayang buhay natin eh. Kaya nga siya nagtayo ng church. Para dyan natin maririnig ang salita ng Diyos. Ay kung ang buhay mo'y Kristiyano ay hindi masaya, siya sa atin ating sarili. Maybe because of your pride. You need to humble yourself. You need to humble yourself. And come to God. Aminin natin sa Panginoon. Huwag natin payagan at dumating ang Panginoon na pride pa rin ang naghahari sa puso natin. Ang pinakamaganda, God will never use proud people. We need to humble ourselves. Gusto kang gamitin ng Panginoon. That is God's desire and that is God's plan. Ano yung humahad lang para tayo hindi gamitin ng Panginoon? Ito yung mga ginagamit ng Diyos. Dapat tayo magpakumbaba sa Kanya. Sayang ang buhay. Sayang. Maraming oras ang sinayang natin sa buhay natin kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Maaaring na-enjoy nyo ang mga material na bagay dito sa mundo. Hindi ba dapat tayo maging masaya? Meron tayong Bible College dito, tinitrain ang mga lalaki at babae para sila dalhin ng Panginoon sa lugar na kanyang tinawag. Yung tapos na ng internship, sila ay uuwi na sa kanilang simbahan. O tingin niyo si Pastor Danny, sabi nila, magtatayo sila ng sarili ng Bible school. Praise the Lord! Train the young men, train the young people, train those who are surrendered, and send them out. Nakakalungkot eh. Alam niyo, tinatawag ng Panginoon, ayaw umalis. Alam niyo, sa ibang simbahan, hindi nila bihirang paalisin. Wala silang sinisend out. Sila lang nandun. Sabi ko, hoarding yan, hoarding. We need to send them out. Para to multiply the church, we need to send them out. Dapat magkaroon tayo ng mga anak sa pananampalataya. Amen? Salamat sa Panginoon. Si Jeff andun sa Erica. Si Duke nasa. Sabi ni Duke, Pastor, ang usapan lang natin nun. Kaya ako punta sa Naga, ang usapan lang natin, 6 na buwan. Ay wala namang katapusin yung 6 na buwan sa buwan-buwan eh. Oh. O, si Pastor Ramir, Kaligdan, ang burden niya ay sa Pangasinan. Ay sinama ko sa Candelaria. Ay ngayon, ganda ng gawain sa Candelaria. O meron tayong bagong bubusang gawain sa Kalatagan. Si Mrs. Isguera, binigay niya yung kanyang lupa sa ministry. At siyempre, hindi na masyado makalakad. At sabi niya sa kanyang area captain, pwede ba na pumunta tayo sa Kalatagan? Andun yung aking mga kabag-anakan. Gusto ko sila ay maligtas. Ibinigay yung kanyang lupa. Malawak. Wala. Hindi natin madadala. Sabihin pa natin meron ko 10 ektarya. Kahit na yung iyong mahal na paso, hindi mo yan madadala. Kahit yung ginto mo na kwintas, hindi mo yan madadala. Maaaring yan ay 22K, maaaring yan ay 12K, or maka-okay. Hindi mo yan madadala. Ang madadala natin sa langit ay mga kaluluwa ng tao na tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Pero ang tanong, naririnig mo ang panawagan ng Diyos? Narinig mo ba ang panawagan ng Diyos, mga kapatid? God uses weak men, faithful men, men who are hear and answer the call. And He uses men who heed His word. Tonight,
It's between you and God. Your decision tonight is very important. What you are going to, the decision that you are going to make tonight will tell of your future, will tell of your tomorrow. That's why decision is very important. Shall we all stand up, please? Ang Diyos ay nangusap sa ating puso. Let us humble ourselves tonight. Ano yung panawagan ng Panginoon sa buhay mo? May plano ang Diyos sa buhay mo. May desire ang Diyos sa buhay mo. You need to ask Him. The best is, you hear the call of God, you need to respond. Because your response, it shows the presence of God in your life. Habang tinutugtog po ang awiting pa niya, you come tonight. It's between you and God.